What you eat, what you become. No? What you eat, what you become. Kung mahilig kang kumain ng cake, ng ice cream, what you eat, what you become, diabetic ka. No? What you eat, what you become, pag mahilig ka sa malechon. Aray ko. No? Bagnet. Kaya, matatabang pagkain, putok-batok ba? Naku, So naku what po. you eat, what you become, ambulansya, no? So ganoon din sa ating may pananampalataya, kung tayo ay simba na may devotion at mayroong tamang pagkilala sa Panginoon at pagsampalataya. What you eat in the Eucharist, what you become. Ating ang makikita ng amang nasa langit. Natin memorya ang pagkatawag pagkos yung Jesus na sumasating sa ating tinatanggap sa banal na komunyon. Kaya kung ang mga Katolikong Kristyano ay hindi nagsisimba at hindi nagtitake ng komunyon, I don't know kung makikilala siya na mga sa langit pagdating ng araw. Hindi naman tama na magsisimba, ibang patapos na sa kadarating. Kasi pag-umunyon, para sa daan, para makapos sa ngayon, ibang patapos na para dumating, masyadong ka pa. No? Diba? Okay naman, may handaan, nagaya yung naghanda, hindi ka kumain. Insulto din naman yun. Diba? So, ganun din, no? Sabi ko ibang ngayon ng pakinggan sa Bangay San Juan, mabigat yung araw na binibigay ni Jesus in this particular episode ng kanyang public ministry. Try to imagine, sinasabi niya, kanin ninyo ang aking laman at ilimin ninyo ang aking dugo. Sabi naman yung audience, no, ano ko yun? Baka yung itong, no? Guyat ang kuha, ano sinasabi mo? So hindi ka tagatanggap. Hindi talaga mag-sink in sa mga audience niya. Yung kanyang sinabi, okay na ba yung guru niyo? Baka siya na nalipasan niya ng gutom. But this actually pertaining to the tawag na prefiguration of what we are celebrating this evening, the Eucharist. At ito'y nagawa ng Kapatanan during the Last Supper ng Holy Thursday. No? Yung during the institution ng Holy Eucharist, no? Ang banal na Eucharistia. It is a radical statement that Jesus had said during that time. And try to imagine, sinabi nito sa harapan ng maraming tao at kung sinasabi nito, dahan-dahan nag-aalisan ng kanyang audience. Dahan-dahan nagsisibuhian. Ano ba, propeta sa kanyang mga pangangaral may kaakibat na hiwaga, nagpapagaling ng may sakit, ang mapatay na ang kailangan, bubuhay at patay. Ano sinasabi niya, kanina naman, naging ng dugo. Huwag mo diyan ang pagkakapagkakarinig dati. Ano po sinasabi niya? Saan araw galing yun? Jesus is actually speaking with authority. No? Sila nga may kapangyarihan at siya mismo sa kanya nagdagaling. Noong unang panahon sa mga ng mga propeta, diba si Jesus ang salita ng Diyos na nagtawang tao. Okay? Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos sa lumang tipan sa panahon ng mga propeta, ang mga propeta, yung sinulat na salita ng Diyos, walang bahagi doon na talagang dumino sa kanilang pagkatao. At itong ginawa nilang spiritual practice sa buong buhay nila. Kayo ba, meron ba kayong favorite na scriptural passage? Meron ba kayong favorite na passage sa Bible? Meron ba kayo? Ang sa mga favorite passage pa kayo? Sabi meron sa inyo? Ilan lang, no? Okay. Yung iba, wala. Talagang makatolik mo yan. Ako meron akong favorite, no? What profit a man to gain the whole world, no? But he might suffer at the end. But he might suffer the loss of his own soul, no? Yan ang naging
naging push. Ito naging pihit ko sa aking buhay kung bakit tumugon sa bukasyon at tawag ng Panginoon na mag-ikot. Kasi nung araw ako, iba lang naman sa pagkatrabaho eh. Nagpapayaman ako nun eh. No? Yun ang sentro ng aking buhay. Yun ang focus sa aking kaisipan. Yun ang nilaman ng aking puso. Kaya kapangyarihan, katanyagan. Because I was going abroad. Kala ko, yun ang katupang ng buhay. Hindi pala. And then, isa rin ang Diyos, bilang sumingit. Napapigla ng buhok. At yun pumihit sa aking landas at sa pagtulong ko sa bukasyon. Gaya nangyari kay Saul sa ulat ng basa from the Acts of the Apostles, the mighty conversion of St. Paul. No? Sa first reading ko na pakinggan ninyo, yung conversion, the transformation ni Saul na naging San Pablo. Si Saul ay kasangkot sa pagkamatay at pagmati kay kanino? Sinong first Christian martyr? San Esteban, St. Stephen. So kasagwat si Saul kapag patay kay Stephen, no? Kay Esteban. Pwede pala yun, no? Kasi si Saul pala, naging Pablo ay isang kapigilan. And yet, pinili ng Diyos yung buhay niya sa pagpilipod at sa larangan ng pagpabatay sa kalan ng Isus sa tuwing buhay. No? Pwede pala yun. Katanong sa mga tao, no? Sabi nga, God can make straight in crooked lines. Does your life actually in a very crooked ways? We should have a chance. Lahat tayo ay mayroong pagkakao. Sabi nga, ang mga makasalanan ay may nakaraan. Ang mga banal ay may kinabukasan. No? So tayo yan. Gusto tayo every day, every moment na magpakabuti at gumawa ng mga kapatiran. Sapagat ang Panginoon Diyos ay butihin. Yan. So si Saul, kinutubis niya ang mga Krisyano. Dahil na nagawa na niya ang Esteban, wapatay niya, stone to death. No? So kinutubis niya ibang mga miyembro ng simbahan sa Damascus, but along the way, biglang sumulubog sa kanya ang napakaliwanag na pangitain. At siya'y nadagdag sa kanyang kabayo. No? At minsan din na parang sumalubog para bigla at yun ang narinig ng kanyang maksama. Sila'y nagpudasa na wala hanggang si Saul ang ngayon mag-isa. Tapos, kay hindi siya narinig, ang sabi sa kanya, Saul, Saul, bakit mo ako tinutubis? Sabi niya, Ginoo, sino ka? At bakit na tinutubis? Paano ka na tinutubis? Ayan, hindi na papasok yung pakahulugan na sinasabi niya sa Ebanghelyo, yung laman at kanyang dugo. Walang iba kundi ang kanyang simbahan. Walang iba kundi yung mga binyagan. Walang iba kundi yung mga Kristiyano, the followers of Jesus. Sabi ni Saul, paano ba tinutubis? At siya nagpakita sa kanya, sa Jesus, ang ganap na pahayag ng Diyos, the revelation of God the Father. Jesus, not anymore Jesus during ang kanyang public ministry, but the risen Jesus Christ. Ang Jesus na nakilala ni Saul na naging Pablo, hindi si Jesus during the time na narinig natin ang Ebanghelyo nito. Hindi si Jesus na nagpagaling ng mga sakit during his public ministry. Not anymore Jesus na nagparami ng maraming pagkain, lumakad sa tubig, nung nagpamilog sa pagbulan, nagpanakad ng mga pilay, nagpagaling ng mga kaitunin, at nagpalay sa maraming demonyo. Not anymore Jesus during his public ministry, but Jesus, the risen Christ. Na siya rin natin tinatanggap, every time we celebrate the Mass. Sa banal na komunyon, ang ating tinatanggap kay Jesus, no, after consecration of the bread and wine, ay anong mga kapatid, kayo po ba naniniwala
na ang Jesus na nilatag natin sa banal na Eucharistia ay tunay na flesh and blood. Amen? Amen. Baka naman amen dito lang. Kung makikita naman kayo, no? 18. Okay? Ang tinatanggap natin sa Eucharistia ay si Jesus na muling nabuhay. At ang papel ng Jesus na muling nabuhay ang siya natin tinatanggap. Yung puso niyang nabukas, tinarangan ng sibat. Kung saan doon umamos ang dugo at tubig. At yan isininang ang kanyang simbahan, the Catholic Church. Ang simbahan. Kaya yung nangyari sa ulo, paano ka tinutulis? Ako ang tinutulis mo. Yung aking dahilan ng bago isinilang sa mundo nito. Yung mga taong sumampalatay sa kanilang dahilan na ako'y namatay sa krus at muling magkabuhay at patuloy ibigay ang aking sarili sa banal na Eucharistia. Again, yung mundo mong tipan sa Old Testament, ang mga propeta, literal na kinakain ang salita ng Diyos. No? Literal na kinakain nila yung pipila sila ng pagina, yung scroll. At yung favorite ng passage, yun ang kanilang kinakain. But not anymore this time. Ang salita ng Diyos na nagpagtawang tao. Ang siya natin kinakain. Not anymore yung salita ng Diyos na nasa scroll. Not anymore na ginagawa ng mga propeta ng ulan. But Jesus, who died for you and for me, who rose from the dead for you and for me, at patuloy na tinatanggap sa Eucharistia. Kaya, napakalaga na pagtanggap kayo sa Eucharistia sapagkat tayo ay nakikibahagi sa Kanya. Sino man ang tumatanggap at nag-consume na may pananampalataya kay Jesus sa Eucharistia ay, sabi ito, may buhay na walang hanggan. Kaya ang Eucharistia ang pinaka-passport natin sa buhay na walang hanggan. Kung hindi ka mag-tainig ng communion, by the way, huwag ka mag-tainig na sa mortal sin ka. Kasi napakarami mga katoliko na ang haba-haba ng pila, communion. Pero sa kumpisada, zero. No? Ang pinatagap natin yung likha ng langit at ng lupa. Ang Diyos na magpakailanman na ginagawa niya ibibigay sa atin para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ipinupula sa atin ang bibig niya, ang bibig. Sa pagpapagitan ng natawag na common union. Common union, di ba? Common union, flesh and blood, katawan sa katawan. O ito mamaya sa ating Father dyan. No? Ang bangkay ni Kristo. Ano sabihin niyo? Amen? Bangkay? Siyempre hindi. Anong pinag-iba ng bangkay sa katawan? Ang bangkay, patay, walang buhay. Ang katawan ay buhay. Kaya ang communion of person. Katawan sa katawan. You know? Katawan sa katawan, may sabi natin, Amen. Ibig sabihin, sampalataya ka. Ang tinatanggap sa iyong katawan ay ang katawan ng Jesus na muling nabuhay para ikaw ay magkaroon ng buhay at ang bigay ng buhay. Amen? Ang tinatanggap mo ay puso ni Jesus sa Eucharistia para ikaw ay magkaroon ng puso. Parang sugatan, okay lang yan. Dahil sugatan din man ang puso ni Jesus para sa iyo eh. Puso sa puso, parang pusoan mo din yung mga taong mahirap mahalin. Gaya natin. Huh? Okay? It is so hard to love the unlovables. Napakahirap mahalin at pusuan ang mga taong
mahirap mahalin at ibigin. At yan ang hamon sa atin. Kung sa natin makisa at makabahagi sa katawan ni Jesus na muling nabuhay, tayo din dapat gumano na. Ginagawa natin yung bagay na yan. At kung yan ay ating mga pagtanto sa bawat pagkakataon na napagabilan si Jesus, you are actually receiving the very DNA of God Almighty in your person. Anong DNA na yun? Yung kabanalan ng Diyos. Sabi nga, walang makakatakas sa Diyos na mapangyarihan sa kanyang kabanalan kung hindi ka maging banal. Kaya ang iyong resi ay nagpapabanal. Sapagkat sa Bibles, be perfect as your Father in heaven is perfect. Ang Ama ay banal, magpabanal ka. Kaya si Jesus ang nagkas ang buhay natin eh. Tinuturuan tayo. At sa mga maghahapat tayo nakakalimot, dito dumarating. At dito naman, pumapasok sa eksena ang Espiritu Banal para ituro sa atin at ipaalala sa atin ang lahat na idinuro sa atin ng Panginoon para kay ganap at tuluyang lumandas sa kanyang salita. Ang salita na hindi na natin salita na nakasulat pagpus ang salita na nanatawang tao. Sa pagpatuloy ng parang namin sa mga kapatid, at itong panghinayang buhay natin, nasaan na ba tayo? Para nagsimba, tinatagdag si Diyos sa balasan sa amin, sa eskutan na ang siyang nakikita sa ating pagkakasapag siya natin pinagandaan. Puso ba niya ang siyang aming puso? Pinupuso ba natin ang kanyang mga pinupusuan? Imagine sa Saul, pamamatay tao, pinusuan ng Jesus? Si Saul, nasangkot sa pagpatay kay Esteban, pinusuan ng Jesus at naging dakilang ambassador at napagpahay ng kahayag ng Diyos sa mga hentil. At siya'y namatay na matabag, sa kanyang pagyapak sa yapak ni Jesus. Sa kanyang misyon na mag-akay ng maraming kapatid patulog sa Ama. Kahit ito mali, at ating ganang